Reaksyon tayo ngayon sa kay ginawa ni Amy Marcos sa hearing tungkol ho dito sa pag-arrest ni dating Pangulong Duterte. Nasanay kasi ako sa sabihin na Pangulong. Sabagay pwede naman kasi dati naman talaga siyang Pangulong, pero lagi ko makaligtaan yung dati. So Pangulong, makaligtaan ko yun, intindihin nyo na lang. So ito nga yung hearing kanina doon sa Senate, kung sino ho yung nakapanood doon, bigyan din ng reaksyon kung ano bang laman ng mga kanilang hearing. Yung mga naka-highlight doon sa mga hearing nila kanina at ang may mga malaking pagkukulang doon at saka yung mga dami nilang mga hindi pagkaintindihan doon. At dami rin nilang pagkasinungaling nga naman. So bago ho yun natin isa-isahin yung pag-react, ito muna ta kay Bongo na ito si Jane Fajardo. Ito yung time na yun na tumakbo. May vlog ako niyan na tinakbuhan si Senator Bongo ni Jane Fajardo na hindi sumagot o hindi sinagot si Bongo nito sa mga tanong doon sa Villamor Air Base. Tumakbo to si Jane Fajardo. Di ko alam kung anong klaseng professional to, di ko alam kung anong klaseng general to, na pag magpapriskon ang lakas-lakas magsalita kasi spokesperson daw to siya ng PNP. Pero nung time na yon, walang kamera, nandun sila sa labas ng Villamor Air Base, may gustong itanong si Senator Bongo sa kanya. Pero alam niyo ang ginawa nito? Umikot sa van. Yes. Hindi ako pinansin ni Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Marbil kanina, pwede pumunta doon sa White Sea. Pwede mo sabihin? Alang namin? Ma'am? Pwede po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Tumatakbo si Senator. Ayaw niya magpa-interview Bakit ganyan? Dapat kinaharap. Person, ayaw ko sagutin. Ano tinanong niyo, sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Marbil, dadalhin daw Tinatakbuhan na si Senator. sa airport. Sa Villamor. Ngayon, ayaw ako sabi ko. Spokesperson ko ng PNP. Sir, hawak na po nila. Hawak na si PRRD. Hawak na ba nila si PRRD, sir? Umikot sa van, tapos nung na si Bongo sa kanya, na distansya na, tumakbo siya. So bastos ng general na to kababaeng tao, na kanina nabuljak siya kay ni Senator Bongo. Pasok mo na yung video para makita nyo. Tiisin nyo, mahaba-habang video yan. At baka sabihin nyo naman, gumagawa-gawa ko na istorya. Sa Senate hearing to kanina, pasok mo na yung video. We call on Senator Bongo, who also has a preliminary statement. Senator Bong, I think you're on mute. There we go. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, to the resource persons present in this hearing. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na hustisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan? Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Kaya kung anuman ang lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late the hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya
Pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa NAIA nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya sa March 12. You may check the records po. Importante masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital ni hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon, bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po'y maibigay rin ang kinakailangang gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Mejaldea na noong unang bumisita siya sa detention cell ay nakapaa siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang mga gamit. Alam niyo, hirap na nga siya magmedyas. Hindi na niya kayang magmedyas mag-isa. At ngayon, it took Atty. Mejaldea several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talaga ang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nakiusap. Pwede ba akong pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Villamor Air Base. Pero nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dating presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nangulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako.
Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang lamang po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Fajardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Diyan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamahalaan, nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Di na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Di na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad, nagsusungkod na nga lang po siya. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong. OFWs, pinapauwi natin. Noon, ginagawa natin ang paraan. In fact, si dating Pangulong Duterte, sumusulat yan sa mga king o sa leader ng ibang bansa para makauwi. And even nagre-raise tayo ng blood money para makauwi lang yung mga kababayan natin. Pero bakit baliktad niya? Bakit isinuko po ang sarili nating lahi? Hindi ko lubusang matanggap na siya ay nililiti sa ibang bansa gayong siya ay isang Pilipino. Samantalang mayroon naman tayong maayos na judicial system sa ating bansa na nirerespeto. Kasarinlan yan bilang isang bansa. May sarili tayong batas, may sarili tayong proseso, may sarili tayong korte at may kakayahan tayong panagutin ang sinumang nagkakasala sa ating bayan. Napagsabihan siya doon na next time naman, rumespito ka. Kasi hindi ko naman yun binabastos ka. Rumespito ka. Wala ka naman talagang respeto. Ganitong klaseng general, pag naghanap kayo pag gusto nyo ng promotion, pumupunta kayo dyan sa Senado para magpa-promote kayo, para yung mga ano nyo, dadaan yan sa Commission on Appointment, tama ba? Commission on Appointment, hindi Confirmation on Appointment, tama ba? Na sa Senado, para yung mga promotion nila, sa mga ganyan, mga colonel hanggang mag-major, general, sa Senado ho yan. Sila ho yun magbibigay niyan. So, ito si Jane Fajardo, di ko nga maintindihan kung anong klaseng tao to siya. Anong tao to kasi ano to, hindi naman to siya kayo nang bahala kung anong tingin niya to kay spokesperson General Fajardo nang ginawa niya. Sobrang bastos. At hindi pa yun, napakasinungaling pa niya. Kasi nga, tinanong to siya sa media kung umiiyak ba bakit naiyak yung mga SAF na mga babae doon noong panahon na nagsalita si Pangulong Duterte. Ang sabi niya, hindi yun umiiyak mga yun. Nagpupunas lang ng pawis kasi sobrang init, naka-camouflage, nakasombrero. Kitang-kita Humihigop nga ng sipon yung mga SAF na yun Gumaganon. Tapos napakasinungaling nga ito Ayan nga sinasabi ko nito, mga general. Pag sila ang nagkakamali, grabe mag-deny. Deny to death ang mga ginagawa nito mga general na to.
Pero pag yung mga tao, yun ang inahabol nila, Diyos ko po, grabe. Nakikita niyo man ginagawa ni Torre. Anong ginawa ni Torre kay Pangulong Duterte? Sobrang harassment ang ginawa ni Torre at saka yung dalawang abogado ni si Attorney Delgra at saka si Attorney Miguel Dia. Pag sila nga, ano sila sa tao, nakita sila sa mga tao, grabing deny nila. Kaliwat kanan ang deny nila para di lang mahuli. Pero ito si Jen Fajardo, hindi ito nakaligtaan kanina ni Bongo. Akala siguro niya, di kami magkita niyan. Nandoon si Bongo sa bagay, sa video, video conference lang siya, nagpapakita. Itong klase naman, kayo naman mga matataas na opisyal sa gobyerno, lalo na sa PNP, ayusin nyo. Kasi kami ho nagpapasweldo nga sa inyo. Hindi ho kayo makakuha ng mga pagkain sa kanya-kanya yung plato kung hindi yun galing sa mga taong bayan. Tapos ang taong bayan, pag kayo ang umasta, grabe kayo. Pag kayo ang masita sa taong bayan, grabe kayo magmaltrato. Abusado naman talaga kayo. Ano ni Bongo kanina? Sinungaling ka pa, abusado pa. Nakakahiya yun. Kayo mga official kasi, kayo yung unang magpasunod sa amin na ordinaryong mamamayan. Grabe na. Abusado na talaga kayo mga PNP ngayon. Umabuso nga to yung commander-in-chief nyo, kayo rin, naghawa-hawa na. Ito kanina yung ginawa ni Amy Marcos na hearing kanina sa noong pinadala kinidnap. Kasi ang dami talaga mga doon, mga butas talaga na hindi dapat gawin pala. Pero itong dalawang Rimulya, magkapatid, yung sa Secretary of Justice at saka yung sa DILG, grabe talaga, nagkasundo sa pagkasinungaling. Kitang-kita na nga sa video, magsinungaling pa to si John Vic Rimulya sa DILG. Talagang nililihis niya, nililito niya si Amy Marcos. Si Amy Marcos, doon talaga nag-stick siya doon. Sabi na, ilabas ko yon video na yon. Sa sunod ko mga vlog, yun ang ilalabas ko. So yun, PNP, makinig kayo. Nagsalita na yung senador na bastos kayo. Bastos talaga. Sana na nyo kanina yun, yung sinabi ni Bongo, Senador Bongo, na ipasok sa utak nyo. Kasi kayo mga salbahe, kayo mga abusado talaga kayo.